Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, napakagwapo at ganda mo ngayon. Parang ang lahat ay masaya at nakangiti, ano? So this morning, yung pag-uusapan ho natin is very timely sa nangyari sa akin in the past 2 weeks yata yon. 2 weeks ago, nagbo-browse po ako ng printer or yung scanner kasi nag-aaral ho ako ngayon, kailangan kong mag-print ng mga module, sobrang dami. So the day before, umaga pa lang, sinuggest na ni Chai na bumili ka na lang ng bago. Ayoko, mahal. Sabi niya, sigurado ka? Sabi, oo. So, I went by my day, nakita ko dun sa marketplace, ang ganda ng printer, mura lang. Dun sa gusto kong printer na bilhin, alam niyo may Bluetooth at saka may Wi-Fi? Pites na to. Sabi ko, pwede na. Sabi ko, ito na lang bilhin ko, 3,300. So ngayon, nag-deal na kami hanggang umabot yung conversation namin ng hapon. Ang sabi niya, ma'am, kapag po mag-send ako ng video na nandun na yung Lala Move, doon yun na po i-send sa akin yung pera. O sige, sabi kong ganun. So, nung nag-send siya sa akin, pag-send niya sa akin, ako naman, out of my trust, sinend ko ng buo, 3,300. Sabi kong ganun. Ang sabi niya sa Lubao, so it takes 2 hours. Tinignan ko din naman sa map. Ang mahal ng gas nun, di ba? So, hindi ako pumunta. Sabi ko, sige, okay na yung sa Lala Move. So anyways, nagbalangkasan kami. 7:00 na, sabi ko, bakit wala pa yung printer? Sabi ni Chai, ay, baka traffic lang na. Inaano niya, kino-comfort niya ako. Ay, oo, tama, pwede. O di, sige. Natapos na kami magbalangkasan. Nakuha ng magyaya sa akin si pastor na magpagas. Wala pa rin yung printer. Sabi ko, aba, hindi na talaga maganda to ya. Sabi ko sa isip ko, hindi na ano nangyari. Alam niyo po, hanggang ngayon, wala pa rin yung printer. Wala pa rin. So, na-scam po ako. At ito po yung pinaka magandang nangyari. Alam niyo po, kapag nandun ka sa sitwasyon, yung nakapag-decision ka ba na mali, tapos yung utak mo, maraming iniisip, di ba? So that night, nagpagas si pastor. So hindi ko ininda yung bayad niya sa akin sa GCash. Alam niyo, kinubukasan nung chinek ko, wala sa GCash ko. Napunta sa ibang number. Yung sinend niya, sabi ko, hallelujah. Napakaganda talaga ng araw na yon. Hindi ko makalimutan. Alam niyo yung nagtitipid ka? Tinipid ko yung 6,000 pesos na brand new na printer. Never mind. So anyways, the topic for this morning is the danger of rushing. Yes. So similar po sa passage ng ating Bible. In the book of, samahan niyo po ako sa Genesis chapter 16, 1 to 11. Itong chapter na ito po yung kwento ni Abram, Sarai at saka ni Hagar. Si Abram po at Sarai, hindi pa sila, nagpe-pray sila magkaroon ng anak. Actually, doon sa chapter 15, binigyan na sila ng pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, magiging father of all nation ka. Sabi niya kay Abram. Ngayon, dumating yung chapter 16, 10 years after, wala pa rin yung pangako ng Panginoon na magkaroon ng anak. O syempre, yung babae, nainip. 10 years na, tumatanda na ako. At this time, si Abram, 75 years old, si Sarai naman, 65. Di ba, ano na yon? Lagpas na lang menopausal stage, no? So sabi niya, ay, parang hindi maganda to, parang ako din ba? Ay, hindi maganda, kailangan ngayon yung printer darating, gano'n, no? Sabi, ay, parang, baka ikaw lang pinangakuan ng Panginoon. So, ang sabi niya sa verse 2, go, sabi niya, no, basahin na lang natin, the Lord, so she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go and sleep with my maidservant. Sa culture nila, pwede yon, allowed yon. Pero ngayon, hindi siya allowed, okay? So, ang sabi niya, out of her impatient, go.
and sleep with my maidservant. Kasi gusto ko nang magkaanak. Gusto ko nang magkaroon ng family. Nag-shortcut si Sarai. Grabe yung pag-shortcut niya, no? So itong character na to, out of her impatient, nagbunga ng Ishmael. Itong buong passage na kapag babasahin natin siya, itong Ishmael, alam niyo po ba, at this very moment, yung descendant niya, sila ang founder ng Islam. So out of her impatient, nakapag-produce ng ganitong sitwasyon na ito yung fruit ng kanilang impatient. Danger talaga siya. So along the way, kapag babasahin ho natin yan, maging si Abram, nainip na rin siya eh. Sabi niya, gusto ka na rin maging tatay. Pumayag siya. Napakamasunurin talaga ng mga tatay. Ano? Amen ba sa mga tatay dyan? Nung sinabi niya kay Sarai, go and sleep with my maidservant, sumunod siya. Pero nangako ang Panginoon kay Abram. Bakit kaya pati si Abram nainip na rin? Kasi gusto na rin yung magkaroon ng anak. So parang bang tayo, ano po, dumarating sa moment ng buhay natin, gusto mo excited kang, okay na, diretsuin ko, ako na lang bahala. Bahala, ang haba din naman ng panahon kasi pag-aantay, di ba? Isipin niyo po, 10 years yung pag-aantay niya. So out of their impatience, siguro pumapasok na yung anxiety nila, depression, or malamang hindi na sila comfortable sa sitwasyon. Parang tayo, we've been praying a lot of times already. Marahil ngayon sa mga oras na to, nagpipray ka ng salvation to your family. Yan yung mga nandyan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Or baka nagpipray ka ng promotion sa trabaho. Or nagpipray ka ng breakthrough. Freedom sa iyong finances, pero wala pa rin. Napapatanong din po ba kayo sa ganon? Si Tasha, araw-araw siya nagtatanong sa akin eh, Ma, hindi pa ba wala pa talaga yung approval kay Jesus na magkaroon ako ng father? Araw-araw yun. Nak, siguro kailangan pa natin ng pray. Siguro, no? 7 years old na siya eh. 3 years na lang, no? Ay, hindi. Kung 10 years yung basihan. Pero alam niyo po, nagkaroon ng anak talaga si Abram. Kung babasahin natin hanggang 20, chapter 20 yata. Pero alam niyo yung sa rushing things na ginawa ni Sarai, it took another 15 years of waiting bago dumating si Isaac. Di ba napaka-danger ng rushing? Di ba? So, here is the question. Ito magtatanong ka, di ba? Bakit kaya, why does the good God allow us to wait? Kayo ba nakapag-isip na kayo ng ganyan? Bakit? Why there's a waiting season? Bakit hindi na lang agad-agad magkaroon na lang answered prayer, no? Di ba, maraming beses na natin pinagpipray, magkaroon ng mabuting, maayos na pamamalakad yung ating country. Pero hanggang sa ngayon, parang hindi naririnig ang panalangin. Marahil nagpipray ka to have a godly relationship. Hanggang ngayon, wala pa rin nagme-message sa'yo. Pwede ba kitang i-date? Wala, no? Wala. Or maybe, you've been praying in the longest time na salvation sa family mo. Pero wala pa rin. So here's the question. Why does God want us to wait? Number 1, to reveal our character. So ang sabi po sa verse 2, go sleep with my maidservant. Di ba po, ang waiting season, it produces patient. It produces yung anxiety mo kapag nagpipray ka, nag-waiting ka, it reveals our character or it shape our character. Tingnan niyo po, nung hindi ka agad na-answered yung prayer or yung pangako ng Panginoon sa kanila, ano ang na-reveal kay Sarai doon? Yung kanyang character. Yung character nila na very impatient. Maging man kay Abraham, di ba? Lumabas yung kanyang character doon na nawalan sila ng tiwala or trust na ang tagal naman ng waiting season na to. Magde-decide na ako. It reveals our character. So maybe, in this very season, ano kaya ang character mo ngayon? While in this season, anong meron ngayon? Anong nararamdaman mo? Sino ka while waiting in your waiting season? So sino ka? It reveals our character. Kaya nga po, di ba?
Merong kasabihan, patient is a virtue. Amen? Because waiting produces patient. Waiting develops character. And waiting builds patient. Alam niyo, napaka-importante ng pasensya. Kasi pag meron kang isang malaking kumpanya, kapag wala kang pasensya, mawawalan ka ng mga empleyado, di ba? So, napaka-importante ang mahabang pasensya. Kaya naman pala, it help us to shape our character. So, yun po, no, yun yung number one. Why does God allow us to wait is to reveal our character. Amen? So, number two, why does God allow us to wait? To reveal His sovereignty and providence. Alam niyo po yung sovereignty, yung kapangyarihan, yung kalawakan, yung pagiging siya, yung pagiging Diyos niya, it reveals His sovereignty and providence. Di ba po, may mga pagkakataon sa buhay natin, we made a lot of decisions na hindi naman talaga akma dun sa will ng Panginoon. Pero nagtataka ho ba kayo na hindi kayo napapahamak? Tignan niyo po ang nangyari kay Hagar. Kapag babasahin ho natin ito, pinalaya siya kasi nag-away si Sarai at si Hagar. Nakaka-haggard talaga yung nag-rush ng things. Nakaka-haggard. Biblical pala to. Kaya wag kayong mag-rush na mahahaggard kayo. Tignan mo nga yung katabi mo, haggard pa ba yan? Ay, hindi. Gwapo yan at maganda. Amen? So ito yung sign. Kapag nag-haggard na yung katabi mo, ibig sabihin, nag-rush na yun ng mga bagay-bagay. Amen? So ayun po, no, dito sa verse 9, ang sabi, the angel of the Lord says, go back and submit again to your mistress. Tignan mo yung kabutihan ng Panginoon. Human error, God intervenes. Alam niyo po yun? Yung mali ni Sarai, yung desisyon na ginawa nila, ini-intervene ng Panginoon Sabi niya, I have this plan for this. Meron akong plano sa kanila. Kailangan maging maayos. So anong ginawa ng Panginoon? He intervened. Kaya ang sabi niya kay Hagar, bumalik ka sa iyong maidservant. Go back and submit. Marami sa mga pagkakataon sa mga buhay natin. Ang dami din nating error Pero ma-amaze ka. Hala, buti na lang, no? Paano kaya kung walang Panginoon? Ano na lang kaya ako ngayon? Na-experience ba yun? Yung nagsaset ka ng plan, tapos hindi natuloy, mapapasabi mong, buti na lang. Right? And He is so good kasi ini-intervene niya At tinitignan niya yung sitwasyon na ito mukhang mapapahamak lalo yung anak ko. So, kailangan pumasok na ako. Di ba napakabuti ng Panginoon natin? Yung kapangyarihan niya, yung providence is so amazing. Right? So, number 3, why does God allow us to wait? Is to protect us from what we are not yet ready for. Diba, maraming pagkakataon, ang sabi po sa verse 7, the angel of the Lord found Hagar. So it protect us from what we are not yet ready for. Alam niyo po, God's delays are not rejection, but it's a protection. Baka hindi pa nag-progress yung ating finances ngayon kasi merong kailangang i-fix or may kailangang ayusin. Baka kaya merong mga rejection na nangyari along the way, no? Nag-apply ka, para bang nag-apply ako sa naalala ko tuloy, nag-apply ako sa ABC Hotel. Tapos, nung ini-interview na nila ako, okay naman, pasado naman. Pagkatapos nun, ilang interview dinaanan ko, 2 yata, hindi ba nila ako tinanggap? Sabi ko, bakit kaya? Baka may protection, may reason behind po. Alam nyo, ang sabi dito, no, God delays are not rejection, it's a protection. Maaring at this moment yung pinagpipray mo ay hindi pa sa'yo, hindi pa ready. Meron pinoprotektahan ka ng Panginoon. Baka kapag ituloy mo itong negosyo na to, mas mapapahama ka. Or ituloy mo itong relationship na to na hindi naman dapat, mas iiyak ka. Amen? Amen. Di ba kapag hindi makapag-antay, baka
mas lalo pang worst ang mangyayari. Baka kaya na-reject ka dun sa ina-applyan mong loan kasi hindi pa talaga pwede. May better, may mas maayos, mas may okay, di ba? Amen? So, minsan, it help us to realize kaya pala may delay kasi may protection. Right? May protection. So, this is the reason kung bakit hanggang ngayon, hindi pa marahil nasagot yung mga prayer mo sa Panginoon. Kasi, nire-reveal niya yung character natin. Nire-reveal niya yung kanyang sovereignty at saka yung providence niya. And lastly, nire-reveal niya o pinoprotektahan ka lang niya sa posibleng mangyari. Pero paano yan? Tagal naman ng waiting season na yan. Parang hindi ko kayang mag-antay ng ganun katagal. 10 taon, di ba? Or paano yan? Gustong-gusto ko nang mawala sa kawalan, magkaroon ng freedom sa aking finances. O gusto ko nang magkaroon ng relationship na yan na tinatamasa ko. Or I want to have a family. I want to have that child na pinagpipray ko na. Gusto ko nang ma-experience sa maging mother or maging father. Or gusto ko nang ma-experience yung breakthrough na na-experience namang karamihan. Ano kaya yung dapat nating gawin? Sa tingin mo, ano kayang dapat nating gawin? What to do while waiting? Paano kaya? Anong gagawin natin? Habang nag-aantay tayo dyan sa mga pinagpipray natin, sa mga promises ng ating Panginoon. Number 1, pray and seek God. So how's your prayer today? Are you seeking God or are you seeking other gods? When Daniel waiting for his breakthrough, he prayed and fast. When Hannah waiting for her child, she prayed fervently. Alam niyo po yung fervently? Yung walang hanggang panalangin, yung lagi siya nagpipray, Lord, bigyan niyo po ako ng anak, even though she was declared a barren woman already. But she prayed. David seek God's presence while waiting. So now think, how are you while waiting? Did you pray? Did you seek God? Or baka mas marami pa yung more natin kaysa sa ating prayer, kaysa sa ating reading by His Word. Amen? And number 2, what to do while waiting? Guard your hearts and guard your thoughts. The book of Proverbs remind us in Proverbs 4:23, sabi po, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So how's your heart posture today? Kamusta yung puso mo ngayong umaga? Nagtatampo ka na ba? Nandun na ba sa season na nagdududa ka na? So while waiting, guard your heart and your thoughts. Amen? Guard your heart and your thoughts. Alam niyo po yung guard your heart, napaka-importante niyan. Kasi dyan yung source of life. Dyan ka nakakapag-desisyon ng tama at mali. Marahil, no? Sa mga oras na to, you've been thinking as well, paano kaya? Masasagot pa kaya yung pinagpipray ko? Yung inaantay ko, darating pa ba? And guard your thoughts. Alam niyo ang sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Maraming mga boses sa labas na maririnig mo, meron pa talaga? Sa tingin mo, magkakaanak ka pa ba? Sa tingin mo, magiging maayos yung finances mo? Marami kang maririnig Maraming boses, mga boses na hindi kaayaan. Pero child of God, ang sabi po, let's guard our heart and our thoughts. Instead of scrolling up and down, seek God. Pray. Amen? Right? Seek God. And number 3, ito po yung pinaka gusto ko. Yung sabi po doon sa verse 9, go back and submit. Alam niyo po yung go back and submit? Go back to your devotion. Go back to your ministry and go back to your life group.
sa maraming panahon, ano po, ay nawalan ka ng hope or nawalan ka ng gana, "Ay, hindi na lang ako magse-serve kasi gano'n din naman. Hindi na lang ako magde-devotion at magpe-pray, hindi din naman sasagutin ng Panginoon, eh." 'Di ba? Maaring gano'n, nagdududa ka na. Pero ang sabi po dito, go and submit. Go back to your devotion. Go back to your ministry. Yung ministry mo dati na iniwan mo, go back. Go back to your prayer closet. Prayer closet. Yun, napaka-importante po yun. And submit to His Lordship. Submit to His plan. And submit to His righteousness. Alam nyo, napaka-challenging yung mag-antay, ano? Maraming doubts ang pumapasok sa mga isip natin. But this is to remind us this morning. In our waiting season, we need to understand that we're serving the God that has its own time. He has His appointed time. Huwag tayong magmadali. And this is the encouragement this morning. Now while waiting, pray and seek God. Kamusta yung prayer life mo ngayon? Kamusta yung holy habit mo ngayon? Alam mo yun, meron akong kaibigan, natatawa ako sa kanya. Kasi nung nagkita kami, 3 years na yata kami hindi nag-usap ng matagal, no? Nung nag-meet kami the other day, habang nag-uusap kami ganyan, bigla niya akong pinost pagdating ng 2:50 ng hapon. Sabi niya, magdi-divine mercy muna ako, ha? Alam niyo nung itong taong 'to, hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin yung holy habit na yon. Talaga talaga? Sabi, "Oh, magdi-divine mercy lang ako, 5 to 10 minutes lang 'to." Nag-a-alarm pa siya. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagpe-pray siya. Alam niyo yung itong taong 'to, may-ari siya ng isang company, malaking company dito sa Pampanga, very successful financially, nagpe-pray. Pagdating ng 3:00 ng hapon, seryoso talaga siya, nasa sasakyan kami, nagpe-pray siyang ganyan. Nahiya ako, sabi ko, nagdi-divine mercy, pero ako minsan nagse-scroll pa, 3:00 ng hapon, nag-scroll ganyan 'no. Nag-pray siya, sabi niya, 5 to 10 minutes. Tayo ba, meron tayong holy habit na tinatawag? Or habit lang? It was so yung parang grabe nag-sink in sa'kin, sabi ko, wow! Meron siyang gano'n. Pagdating ng 3:00 ng hapon, nagpe-pray siya. Tayo, pagdating ng 3:00 ng hapon, merienda time! 'Di ba 'no? Merienda na. Napaka-devoted niya doon. Sobra yung maano ka ba, sabi ko, sana all, mapapasana all ka eh. Makikita mo yung katapatan niya doon sa pagiging tapat niya doon sa habit niya, no? That's no wonder why until this very moment, he is so very successful sa kanyang career. You know why? Because the Word of God is the lamp unto our feet. Yan yung nag-guide sa atin. Yan yung ating path, yung ating ilaw. Alam nyo, kapag hindi tayo nagsisik, nagpe-pray, hindi natin gina-guard yung ating thoughts, ang ating mind, mahirap yung mga decision making natin. Parang sa decision making ko lang nung printer kanina. 'Di ba? Ang hirap nun, mawawalan tayo. So wag na tayong magpanggap. Let's build an holy habit. Huwag ka nang magpanggap, kailangan natin si Jesus. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-build na tayo ng holy habit. It's just 5 and 10 minutes. 5. Umpisahan natin sa 5 minutes. Alam niyong napakaganda nun? Bakit kaya yung mga other churches nagagawa nila yon? Or other religion, di ba? Why not? We can do it. Amen? Di ba? Magagawa natin yan. Meron pa nga sa TV, di ba? Pagdating ng 3:00, talagang pinapatay nila yung advertise, lilitaw yung Divine Mercy. So amazing.
Diba? Gawin natin yan. So ano pong sabi? Go back and submit. Go back to your devotion. Go back to your prayer life. Go back to your ministry. Kung nanghina ka dahil hindi ka agad nasagot, yung prayer mo, go back and submit. Submit to His Lordship. Siya ang iyong Panginoon. Siya ang ating Diyos. Huwag ka nang don't work with your own strength. Alam niyo, wag na tayong magpanggap. Mapapagod ka lang. At alam niyo, kapag hindi natin ibigay sa ating Panginoon yung ating buhay, yung Lordship, yung siya talaga yung ating Panginoon, ang tagal ng waiting period lalo. It took another 15 years bago dumating si Isaac. Huwag na nating antayin yun. Ngayon pa lang, gawin na natin. Amen? And submit to His Lordship, His righteousness, yung kabanalan niya, yung right niya, kung ano yung tama at mali. At you will never identify yung tama at mali kung hindi tayo nagbabasa ng Bible daily. Amen? Iba yung maririnig mong boses Boses na ng iba. And lastly, submit to your leaders and to your pastors. Meron akong friend, sabi niya sa akin, sabi niya, kasi she's a mother now, and then nag-aaral siya, nagre-review siya ng pag-broker. Sabi niya, nung dumating yung pagiging mother niya, pagiging wife niya, binitawan niya yung ministry niya sa church. Lahat, sabi niya, sobrang busy ako, tinalikuran ko lahat. Alam mo, the other day, nag-usap kami, sabi niya, Day, alam mo, mas lalong bumigat yung sitwasyon ko ngayon. Bakit? Sabi niya ganun. Ang bilis, yung walang kapayapaan. Hindi siya masaya. Ano nangyari sa'yo? Sabi kong ganun. Di ko kasi alam na wala na pala siya sa ministry, hindi na siya nagsaserve. Tapos sabi niya, yun nga, umalis ako sa ministry, sineryoso ko yung pagiging nanay, sineryoso ko yung pagiging estudyante, tapos na-burn out ako. Sobrang ang bigat ng pakiramdam ko. Tapos, anong plano mo? Sabi niya, di ko nga alam eh. Alam mo, sinabi ko sa kanya yung word, sabi ko, go back for where you belong. Kung ano yung ginagawa mo dati. Di ba nga, meron po sa book of Matthew 18, sabi po doon na, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Alam niyo yung kapahingahan? Hindi yung pag-alis, yung sa ministry. Ang kapahingahan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa piling ng ating Panginoon. Alam niyo, sabi niya, mas naalala ko nung times na sobrang busy ko sa church. Sabi niya sa akin, sobrang dami kong ganap. Hindi ako napapagod. Ngayon, na dalawa na lang yung ginagawa ko. Pagiging nanay na lang at pagiging estudyante. Ang bilis-bilis kong mapagod. Kailangan kong mag-charge, sabi niya sa akin. Sabi ko, yes, Day, you have to go back and submit again. So, bago po ako magtapos, I want you to encourage in the passage, in the 2 Peter 3:9. Sabi po dito, the Lord is not slow in keeping His promises, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Alam nyo, yung Panginoon na pinagsaservisyohan natin, He is the God of all season and time. He has His own time para sa mga pinagpipray natin, para sa mga dinidesire ng ating puso. He is always on time. And marahil sa mga oras na to kaya hindi pa nasagot yung mga prayer natin. Because there's something in your heart, the heart posture, na kailangan nating ayusin. Amen ba? I want you to stand up this morning. And I want to encourage po, lalo na sa mga first-timer. Meron po bang mga first-timer dito? Sana po may natutunan kayo ngayong umaga. So in conclusion po, why God allow us to wait? To reveal our character.
to reveal His sovereignty and providence, to protect us from danger. The waiting season is very challenging and maraming pagkakataon na gusto na nating huminto at umayaw na. But this word remind us, while waiting, pray and seek God. While waiting, let's guard our heart and our thoughts. And while waiting, go back and submit. Serve while waiting. And there is joy. There's nothing you can compare, no? But yung nag-aantay ka, ay nagsaserve ka. There's joy in that. And I want to encourage sa mga first-timer po ngayong umaga. Meron po ba tayo or second-timer? You want to have that intimate relationship sa ating Panginoon, but you don't know how to start. Paano mo simulan? I want you to lift your hands this morning. Alam niyo po yung pagtataas ng ating kamay is the act of surrender. And this morning, I want you, sa mga oras na to, na sumunod ka sa maiksing panalangin. If you are a first-timer and you want to have that relationship, gusto mong malaman kung ano pa yung mga pangako ng Panginoon na nakastore sa inyo. Alam niyo, mahirap natin malaman yan kapag wala tayong relationship sa ating Diyos. Amen? So this morning, I want you to repeat this prayer. And this prayer na mag-rooted sa ating mga puso. Panginoon, alam kong sa mga oras na to ay mas maraming beses akong nagtiwala sa aking sarili kaysa magtiwala sa inyo. Patawarin mo ako, Diyos, dahil mas inuuna ko ang aking sarili. Ngayon, manahan ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. And if you truly believe, ang sabi po ng Book of John, you are now the child of God. Amen? And you can access that promises right in this very moment. And so all of you, all of us here, alam nyo nung nagsastudy ako dito sa word na to, it's very timely to me. Sabi ko, Lord, I've been waiting long already. Sa mga bawat tanong ni Tasha sa akin, Ma, bakit hanggang ngayon wala pa? Me too. I've asked God, Lord, why? And this word, it helps me so much that He has His own time. And all of us now know. In the book of Matthew 11:28, it says, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Marahil, in this moment of time, wala naman siguro nakakarinig sa akin. O baka hindi naman talaga narinig ng Panginoon yung aking prayer. But you know, the God who found Hagar in the desert, He is the same God who sees you today. He knows your silent battle. He knows. And He knows you from within. He even knows the numbers of your hair. He knows you. Alam niyo, ang kailangan lang po natin, lalapit tayo sa Kanya. Tama na yung pagpanggap. We need Jesus today. Amen? We need Jesus today. And we have to honor the time that He has a time for us. Because our God, He is always on time. Amen? He is always on time. He sees you. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung bawat gabi, yung bawat iyak, yung bawat hinagpis mo marahil. Alam niya. Because He knows you from within. He sees you at this very moment. Amen.
I want us to sing this song.